So, what's up sa inyo mga ate kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Rise Crossover. So, kamusta kayo mga ate kuya? Kamusta po yung first day nyo doon sa bagong update which is ang winter update? Madami po ba kayong nakuhang mythic? Or nakuha nyo na ba ang mga bagong unit katulad nila Metal, Laruda at ang Snow Monarch? Kasi kung hindi pa mga ate kuya, tuturo ko sa inyo kung paano makuha yung kahit wala ko nung snow. Update lang from future Kuya Allen. Nakuha ko po yung snow kaso hindi ko na record kaya next video ko na lang papakita. Pero kung paano sila mag-spawn or anong mga pwede nyong gawin para tumaas yung chance nyo para makuha yung mga to. So una muna is yung sa mythic weapon. Ayan, tuturuan ko muna kayo. Kita nyo, meron akong tatlong C. Sobrang baba po ng chance mag-drop nito. Kaya mas maganda po, meron po kayong mga drop relic katulad nitong sight node and nitong drift compass. So, itong drift compass mga atit ko nakukuha po yan sa Bram Island. Yung logo po niya is yung yung sa One Piece. Saan ba yun? Ito. Yan, nakita nyo yung parang yung okay. Tapos yung straw hat. Yan po yung Bram Island. Para sa hindi kabisado yung sign, dyan po makukuha ang relic na drifting compass. Nagbibigay po sila ng drop chance. Yung isa naman, yung sight node, which is drop chance din, pero mas maganda kasi mas malayong island po siya, is yung Dragon Ball City. Yun po, doon po siya makukuha. So, magkatabi lang sila, kaya hindi po kayo mahihirapan. So, makukuha nyo lang po sila tuwing may dungeon. Tapos sa boss. So, kailangan nyo to mga titkuya. Kung gusto nyo po makakuha ng mythic, at least magkaroon lang kayo ng, kaya sabihin natin 1% chance. Kasi, hindi po ako nagbibiro. Buong araw po ako nag-grind. Ito lang po lahat ng nakuha ko mga titkuya, partida AFK pa po ako nun sa cellphone nung natutulog ako. Ang nadagdag lang po ay isang E-rank. Yun lang po. Talagang ang hirap makuha nitong weapon. Kaya kung gusto nyo, kailangan nyo makuha ng magandang relic. And required sana, o maganda sana kung mga tikuya, kung makakabili kayo ng extra relic. Kasi extra relic, mag-equip po kayo ng 2 relics tulad nito. Mag-i-stack po sila. Okay. Bawal kasi yung pares sight node or bawal din yung pares na drift compass. Kaya mas required na kunin nyo yung magkaibang relic tapos bili kayo ng extra relic para mas mataas po yung chance nyo. Since nasa topic na rin tayo ng mga sword, mga ate kuya, i-enchant na rin natin tong mythic ko. Kasi bala ko din talaga i-enchant and then combine na tong mga mythic ko. Kasi kita nyo naman, may 3 na akong letter C, diba? Gusto ko sila i-enchant and gamitin para mas madali yung pag-grind ko. Umpisahan muna natin sa C. Yan. So, magiging rank B. Ang damage niya po, ay, ang current weapon pala ko na damage is, kasi may sharpness 8 to 62.38 UI. So, binago ko po pala yung stats ko mga tit kuya. Ginawa ko na siyang weapon mastery para mas masakit ako. Yan yun. Sige. Combine na natin. Ang base damage po niya ng letter C is 6.37. Ngayon, kapag naging letter B na, magiging 12.11. So, ang taas, diba? So, medyo mahal yung kung wala kang enough na gems, medyo mahal siya. Pero pwede nyo naman gamitin ticket. Upgrade na natin. Okay, pag-upgrade, enchant kagad natin. So, ang goal, makakuha tayo ng sharpness 7 or 8, pero sharpness 8 pinakamaganda. Tapos kung may halong borpal para mas malakas. Okay, binigyan tayo borpal. Good. Sharp, borpal, sharp 6. Sharp 6, 67 na kagad. Ang taas Borpal. Sharp, loot, sharp, please. Sharp 6 na may borpal. Okay sana kaso bababa yung sharp 6. Sharp 7. 89. 89.12. Oh my. Paano pag nakuha pa natin yung sharp 8? Tuloy pa ba natin? Meron pa ba akong dust? Ngayon muna natin. Check muna natin. Dust. May 1.6 pa ako. Okay. Kaya pa to siguro ng ilang spin, Try natin. Please. Bago maubos yung dust ko. Oh! Ang dami! Ang dami! Ang daming may loot 4, may borpal 6, may sharpness 5, may loot at
loot aspect 1. Ang daming enchant na kasama, pero ang problema, sharpness bilang siya mga ate kuya, pero may Vorpal 6 kasi siya. So, pwede pa siya magbago. Kaso, please, gusto ko sharpness 8. Yun! Sharpness 8! 120! Almost 120 QI. Oh my goodness! Ang taas! 118! Wow, wow! Wow, wow. Ang lakas ng weapon, grabe. 118 QI, grabe naman tong weapon na to. So yun, na-enchant na natin at upgrade na natin siya mga ate kuya. Sunod, tuturo ko na sa inyo yung about sa winter. Kung paano yung tumaas yung chance nyo makakuha. So dito naman mga ate kuya, kapag sa winter raid, para po kung gusto nyo po Uy, may cheater oh. Kita nyo yun, may cheater oh. Pangalan nun. Ang pangalan ng cheater ay Mihort Evils, Arise VN, Vietnam yan no, Vietnamese cheater. Tapos sa inyo binaban. Yun, so para po mga ate kuya, para ma-arise nyo yung summon nyo po yung Frost Monarch. Ang pagkakalam ko mga ate kuya, kailangan nyo patayin lahat ng elves. Kahit hindi nyo na po patayin si Metal doon, okay lang. May chance pong mag-spawn si Snow Monarch. Sabi nila rare daw yun, pero lagi ko nakikita yun. Basta patayin nyo lang yung lahat ng elf. Yung soldier, yung high elves, tapos si Laruda. Pag napatay nyo yun, mag-aantay lang kayo ng mga 10 seconds. May lalabas na announcement if mag-i-spawn siya. Yun, mag-i-spawn yung Shadow Monarch. Ang makukuha nyo doon mga tit kuya, itong Crown of Snow na nag-i-increase ng level po ng shadow nyo. So, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yan kapag pinartner dito, okay? Kung kailangan nyo pala ng mount, mga ate ko, yun, yung Snowbird, nalabas lang po yan kapag napatay nyo na lahat ng high elves. Yung nakatapaligid dito malapit kay Laruda. Pag napatay nyo yun, mag-i-spawn po yung bear na yun. Ano pa pangalang bear na yun? Nakuha ko yun kasi last video dapat hindi ko inasahan na makukuha ko kagad yun. Snowbird, 105 yung speed niya, no? Makukuha nyo siya basta mapatay nyo tong mga elf, tapos papatay nyo lang siya, may chance siyang makuha. Hindi siya kailangan i-arise. Akala ko nga ina-arise eh. Hindi pala. Ano lang siya, parang drop lang din. Okay, napatay na natin sila Ruda. Check natin kung napatay ba nila lahat ng elf. Napatay naman ata nila lahat ng elf. So may chance pong mag-spawn yung Snow Monarch. Ayan o, diba? Nag-spawn po yung Snow Monarch. Nag-i-spawn po yan kahit buhay pa si Metal. Hindi po kailangan patayin si Metal kasi hindi naman elf yan. So yung mga mahilig mag-metal dyan bago maglaro, mali po yun. Kaya hindi nyo naabutan yung Snow Monarch. Naubusan kayo ng oras kasi inuuna nyo yung Metal. Ito po unahin nyo si Laruda tsaka yung mga elf. Huwag nyo unahin si Metal kasi wala namang magandang drop kay Metal. Siguro maganda lang pong drop kay Metal. Ito mga ate kuya, itong Frostbound Core. Yan. Yan lang yung makukuha nyo. Meron siyang shadow damage tsaka weapon damage. Ang pinakamaganda ko kata iyon B rank. 7% tapos 14% ng shadow damage. Okay lang, sakto lang. Pero ito yung may pinakamalakas na weapon damage sa pagkakalam ko. Kasi yung Great Core 5% lang. Oh, tama. Ito nga, yung Frostbound Core yung pinakamalakas. Dito naman mga ate kaya sa Frost Monarch, magandang equip yung mga Arise Lock. Ang problema, wala kasi ako nung sa sa Mori Town. Lagi ako nagmo-Mori Town pero hanggang ngayon wala pa rin ako ng flickering chuchu na relic. Kaya Sight Node tuloy tsaka Silent Veil lang yung meron ako. Pero kung may dalawa kayong Arise Lock, equip nyo mga ate kuya para ma-arise nyo tong si Snow Monarch. Kasi maganda ho siya. Alam ko G-rank po yan, guaranteed tuwing mag-arise. Kasi wala naman ako nakitang SS rank nito eh. Alam ko wala pa ako nakikita. Halos lahat ng mga nakasama ko nakakuha, puro G rank. Ako lang yung walang nakukuha kasi puro weapon po yung nakukuha ko. Sila naman walang weapon pero na-rise nila si Shadow Monarch. Ay, Shadow Monarch, si Frost Monarch or Snow Monarch. Yan, mamamatay na siya. Basta meron kayong Arise Lock, may chance naman yan. Ayun, hindi natin siya na-arise. Wala naman din akong kailangan kay Snow Monarch bukod sa kanya. Kasi nakuha ko na nga yung Crown of Snow. So, yun, papakita ko na sa inyo kung gaano kadaya or gaano kalakas tong Crown of Snow. Yung Crown of Snow is focus po siya sa Shadow. So, kikita nyo, level 300 po yung max ng Shadow ko. And meron po silang 111 QA damage. So, medyo mahina. Diba?
So, pero pag in-equip natin tong Crown of Snow na S-Rank, magkakaroon po sila ng plus 18.56 level, okay? Then, pag in-equip natin, yung 100 kanina, ngayon ay 523 QA na. So, almost half of 1 QI. Para na silang weapon. Actually, mas malakas pa sila sa ibang weapon kung yung weapon nyo pa rin is yung QA pa rin. Mas malakas pa sila, 'di ba? Tapos, yung Crown of Snow na yan, kasi mga ati kuya, pwede nyo pong parisan nito. Echo Shard. Kita yung Echo Shard may plus 11.8 ulit, plus 11.8 na shadow level. Yan. Pag tinignan natin, 500 di ba kanina? Ngayon ay 1.32 QI. So, pumapalo na sila mga ati kuya ng almost 1 QI. Ito 1 QI to kasi malakas tong si Whistle eh. Pero yun tingnan nyo, 900 QA na po sila. Almost 1 QI. Para na silang weapon, okay? Mas malakas na talaga sila sa ibang weapon. Kasi yung ibang weapon, nasa lang sila. 4 QI, 2 QI. Ito, nasa na. Pag pinagsama mo, almost tigwa 1 QI ka sila. 1 QI sila. And shampoo yung pwede kong gamitin. Oh. So, 9 QI po yung nadagdag na damage sa akin. Plus, yung sword ko pang merong 118. So, malakas po talaga tong shadow level relics kung tutuusin ninyo. Kaya maganda po silang i-partner. So, kung hindi nyo pa nakukuha to, maganda po sila kung gagamitin nyo to sa pang rank up para malakas din yung shadow nyo. Para may katulong kayo dumamish, hindi lang yung weapon nyo. Kasi matagal minsan kahit weapon lang. Pero kung may ganito kayo, naku, dali magpa-rank up. Kaya maganda to, pag sa susunod na rank up test ko, pag nagkaroon ng bagong rank, kukunin ko kagad kasi may bago naman akong mga weapon, tsaka relic. So, kuya, paano naman natin i-maximize yung pag-grind ng weapon, mythic weapon, or yung mga relics galing sa bagong update, no? So, isa sa mga ginagawa ko mga tit kuya, meron po tayong ginatawag na passive and active grind. Yung passive, yung pag-AFK lang, kasi pwede po i-AFK itong raid. Then, yung active is magre-rejoin lang po kayo sa mga friends niyo. Tulad nito, may 4 akong friends, so may 4 chance akong maka-join sa mga raid na yan. Kasi hindi naman nila kaya one-hitin yan eh. Kaya makakaabot ka mga ate kuya. Tapos dito naman sa other server, pwede nyo naman i-set yan sa ascending. Makikita nyo, yung mga 1 people na yan, lagi may nagjo-join dyan ng mga N-rank plus. Kasi wala pong tao yan, ibig sabihin fresh palagi yung boss dyan. So, pagka-join nila dyan, sama-sama silang para mabilis matapos yung raid. Yan po yung mga pwede nyong gawin pag active, okay? Pag passive naman mga kuya, literal na AFK po kayo dito sa spot na to. Kita nyo to, tong gitna to. Ito sila naka-AFK lang sila kasi nag-i-spawn lang naman dito lagi yung dalawang boss. Sila Ruda, pati yung Frost Monarch. Wala na kayong ibang gawin kasi kahit mag-AFK kayo, yung ibang player pupunta para patayin yung mga ibang elf para mag-spawn yung mga kasi kailangan din nila yung boss mga ate kuya. Kaya pwede kayo mag-AFK dito. Gamit lang kayo ng auto-clicker. Meron sa phone, meron sa PC. Kaya, madali lang po siya i-AFK. Hindi katulad ng Dedo Raid kasi ma-one hit lang nila. Ito hindi po nila kaya i-one hit to. Kaya, madali lang siya i-AFK. So, mga tit kuya, ganun po mag-grind ngayon. Kasi, every 30 minutes po merong raid sa winter raid. Pagkatapos po ng weekend, mga tit kuya, mawawala na po tong every 30 minutes, okay? Every 1 hour na po ata to pagkatapos ng bukas. Mula bukas, every hour na siya. Every start ng within that hour. Kunyari, 9 AM, 10 AM. Pero titignan natin kung tama ba yung pagkakaalam ko. Kasi narinig ko lang din po sa iba na ganun daw yung magiging bagong timer nung raid kapag katapos ito. Kasi kaya po meron every 30 minutes katulad ng 8, katulad ng 10 and 40. Kasi may event lang po to. Yung weekend, weekend only. Pagkatapos po ng weekend, iba na po yung oras ng raid. Kaya maganda siguro i-maximize nyo hanggang ngayong araw. Kasi bukas iba na po, no? So, I hope may natutunan kayo mga tit kuya. Yun po lahat ng mga ginagawa ko. Wala po akong tinago sa inyo. So, nakadepende na lang kung meron kayong double relic drop. Kasi may double ako. Kaya, nakakakuha ko ng mas mabilis. Yun naman. Kaya, comment kayo kung may iba kayong tips or tricks kung paano ginagawa. Pwede nyo i-share. Diba?
Hindi naman, or kung ayaw nyo share, okay lang din po mga tit kuya. So kayo nang bahala doon. Sana may natutunan pa rin kayo sa pinakita ko ngayon mga tit kuya. And sana ma-apply nyo yun para sana makakuha din kayo kasi kahit kayo na lang makakuha, kahit di na ako makakuha ng Pros Monarch. Basta yung weapon lang gusto ko talaga makuha. Mas kailangan ko kasi yung weapon para mag-ready po ako sa susunod na update ng rank up. Kasi baka may susunod na rank up. Mas kailangan ko yung weapon kaysa sa shadow. Yun, sana may natutunan kayo mga tit kuya. And hanggang dito na lang po ako ngayong araw. So, kita-kita tayo mga tit kuya sa susunod na video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe and i-hit nyo na rin po yung notification bell para sa susunod na video. So, hanggang dito na lang tayo mga tit kuya. Paalam!